Kamusta? Ako si Jacob. Welcome pabalik sa Dangerville. Sa pagtatapos ng 2025, nasa gilid tayo ng posibleng pinakamapanganib na panahon. Sa dami ng nilalaman at mga paglabas sa buong 70 taong kasaysayan ni Godzilla, napakarami ng media na nakuha natin kamakailan, mga pelikula, palabas, comics, talagang nakakabaliw. Sa di malinaw na dahilan, tila mas malaki pa ang hinaharap. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng sikat at pinag-uusapang proyekto para kay Godzilla, Kong at sa Monsterverse. Mula sa kumpirmadong release dates hanggang sa mga misteryosong titulo na ginagawa pa lang. Narito ang mga dapat abangan habang papalapit ang 2026 at lampas pa. Tara, simulan na! Siguraduhin mong mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa. Kung hindi, wala sa mga proyektong Godzilla na ito ang talagang magagawa. Ayaw mo naman mangyari yon, di ba? Biro lang pero seryoso, salamat talaga. Simulan natin sa mga bagong palabas sa telebisyon bilang pampainit bago tayo tumungo sa pinaka-inaabangang mga pelikula. Lahat ay na-e-excite sa mga malalaking blockbuster at nakakalimutan na ang mga palabas sa telebisyon, kaya unahin muna natin ang mga ito. Malapit na. Meron tayong Monarch Legacy of Monsters Season 2 na ilalabas sa Pebrero 27, 2026 at tatakbo ito hanggang Mayo. Ang Season 1 ng Monarch Legacy of Monsters ay isa sa pinaka-interesante at kontrobersyal na bahagi ng Monsterverse na nagpakita ng mas makatotohanang at character-driven na pagtingin sa Monarch sa iba't ibang panahon. Ang Season 2 ay magpapatuloy kung saan tayo tumigil sa Season 1 sa Skull Island at mas lalalim pa sa hindi pa natutuklasang lore ng Monsterverse sa susunod na proyektong ito. Excited akong matutunan pa ang tungkol sa Lisho spin-off series na prequel daw sa mga pangyayari sa modernong timeline ng Monarch. Wala pang petsa ng paglabas ang palabas na ito, pero malamang sa loob ng 1 o 2 taon dahil maaga pa lang ang paggawa ng serye. Nakakakilig na sa fans pati ako ang mismong ideya nito. Sobrang excited ako para dito. At tuloy tayo, grabe. Ito ba ang nagdudulot ng ingay online? Ginagawa na ang bagong Godzilla anime series, ngunit wala pang opisyal na petsa ng paglabas. Pasensya na, ipapaalam ko agad sa iyo kapag meron na tayo. Pero kahit ganoon, may ulat na isang bagong Godzilla anime ang ginagawa ngayon at dahil naging controversial ang mga nakaraang anime project ng Godzilla, napapalibutan na agad ito ng issue. Sa totoo, hindi ko rin kayang ipagtanggol ang Toho dito. Kaya siguro sa anime project, hinahayaan na lang ng Toho ang lahat at di na pinapakialaman ang mangyayari. Pero sa totoo lang, isa pang palpak na anime at mahihirapan na talagang may gustong sumuporta sa kanila sa mga susunod nilang anime project. Pakiramdam ko ito na ang huling chance nila. 3 sablay, tanggal na. Pero kahit ano pa, ginagawa na nila ito ngayon. Tara na sa mga malalaking pelikula, syempre. Godzilla X Kong Supernova. Petsa ng paglabas Marso. 26, 2027. Sa ngayon, ang susunod na malaking pelikula ng Monsterverse ay tila magiging pinakamatindi at pinakaambisyoso nito. Sana ibig sabihin rin na ito ang pinakamahusay. Pero kung ang Godzilla vs. Kong ang malaking laban at ang The New Empire naman ang pagtutulungan, mukhang ang Supernova ay isang tunay na napakalaking cosmic na karanasan at game ako dyan kung magagawa nila ito ng maayos. Sunod naman ay ang Godzilla Minus Zero na nakatakdang ipalabas sa huling bahagi ng 2026. Hula ko ay Nobyembre o Disyembre, katulad ng ginawa nila sa Minus Isa, Minus Zero. Inaasahan na magpapatuloy ang susunod nilang pelikula sa grounded Godzilla Modern Era. Ang emosyonal at character-driven na estilo na hinangaan sa unang pelikula, habang mas mahigpit pa ang detalye ng kwento kaysa sa Titan Containment Vault. May mga maagang pahiwatig ng bagong tagpuan sa Japan matapos ang digmaan na nagpapakita ng Monsterscape. Sa ngayon, misteryoso pa rin ang lahat tungkol sa pelikulang ito at tiyak na mananatili ito hanggang palabas na ito. Ganyan talaga ang Toho. Pero kung tinaasa ng -1 ang pamantayan, baka mahigitan pa ito ng -0. Susunod, malaking baka ito pero gustong-gusto ng maraming tagahanga. May usap-usapan na may ginagawa ng sequel ng Shin Godzilla pero tungkol sa petsa ng paglabas nito, hindi pa alam. Hindi ko rin alam kung mangyayari ito, pero dumadami na ang usapan tungkol dito. Kaya kung gagawin man ito sa mga susunod na taon, siguro, lumakas talaga ang usap-usapan tungkol dito nitong mga nakaraang buwan. Opisyal nang sinabi ng Toho na posible pa rin ang isang Shin sequel.
At may mga usapan na nagpapakita na interesado pa rin ang Toho na gumawa ng sequel. Sa susunod, may posibilidad ng isang Southeast Asia live action na Godzilla project. Kung ano man yon, wala pa ring petsa ng pagpapalabas at paulit-ulit lumalabas ang misteryosong proyekto sa leaks at insider reports. Ayon sa balita, nakikipagtulungan ang Toho sa Southeast Asian partners para sa bagong live action Godzilla film para palawakin ang global presensya ni Godzilla. At may ilang teorya kung ano nga ba talaga ito. Maaaring ito raw ang pinapabalitang sequel ng Shin Godzilla na nabanggit ko kanina. O baka naman, sarili lang nitong pelikula na hiwalay sa iba. Pwede ring pagsamahin ang maliliit na proyekto sa isang anthology series kung saan si Godzilla ay naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng Asya. Astig yun. Hanggat walang pahayag mula sa Toho, ito pa rin ang pinakamisteryosong proyekto sa Short Film Fest listahan ngayon. Godzilla 2 Shinjuku Burning Petsa ng paglabas. Malamang Nobyembre 3, 2026 sa Godzilla Day dahil doon kadalasang inilalabas ang ganitong pelikula at palabas. Tara, pag-usapan natin ang comics, lalo na ang sumisikat na mundo ng Godzilla ngayon. Simulan natin sa mga serye ng comics na magpapatuloy hanggang 2026. Hindi ko pa nasusubukan ang alinman sa mga ito. Oo, alam ko, nakakahiya, di ba? Kaya hindi ko talaga mabibigyan kayo ng magandang ideya kung ano ang iniaalok nila. Kung gusto mo pa ng Godzilla sa anumang media, baka magustuhan mo ito. Merong Escape the Dead Zone, isang survival horror na kwento, at Starship Godzilla, na tulad ng pangalan nito, puno ng sci-fi na kabaliwan. Sunod ay Teenage Mutant Ninja Turtles x Godzilla, isa na namang epic na crossover ni Godzilla. At dahil nabanggit ang crossover, meron din tayong Justice League versus Godzilla versus Kong Dalawa. Natalakay ko na ang ilang episode ng unang season nito sa channel, kaya astig yun. Hindi ako sigurado kung may bagong comics na kayang tumapat sa Godzilla in Hell o Godzilla Raids Across Time para sa akin. Pero maganda ang takbo nila ngayon at sumisikat sila sa kani-kanilang genre sa mundo ng comics. Kaya good job sa kanila. At meron din talaga tayong ilang bagong Godzilla na comics na paparating. Una, Godzilla Infinity Roar. Ire-release ito bandang 2026 at ito ay isang bagong kasunod ng Godzilla Destroys the Marvel Universe, kung saan, alam mo na, winasak ni Godzilla ang Marvel Universe. Wow! Malinaw na kung ano ang aasahan dito, pero kung maganda ang gawa, pwede itong maging isa sa pinakamalaking comic crossover ng taon. Para sa akin, laging masarap panoorin si Godzilla na binubugbog ang ibang sikat na icon. Tapos meron ding Godzilla laban sa Amerika. Isang uri ng naratibong paraan kung saan bawat isa sa mga lungsod ng United States ay kumakatawan sa sarili nilang natatanging kultura sa pamamagitan ng kanilang depensa at kakaibang paraan ng pagtugon sa pag-atake ni Godzilla. Pupunta tayo sa Los Angeles, Chicago, Boston at Kansas City. Maganda ang seryang ito at nais kong makita itong sumikat sa buong mundo. Maaaring ganito rin ang mangyari sa live action na proyekto sa Timog Silangang Asya, na may sariling lokasyon at bibisita lang sa iba't ibang lungsod doon. Ngayon, heto na ang matindi mga kaibigan. Ang bagong inisyatibo ng Toho sa video game, malaki ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, dekada pa nga, seryosong namumuhunan ang Toho sa merkado ng video game. Hindi lang yung mga walang kwentang mobile games o laro na di mo rin malalaro. Ang tinutukoy ko ay yung mga posibleng full-scale, malalaking budget at modernong Godzilla games tulad ng open world destruction games o mas maganda pa, mga fighting games. Sana lang ay isama nila ang Monsterverse dito sa Identity. Gustong-gusto kong magkaroon ng laro na kasama lahat ng mga lumang klasikong Toho na bagay. Kung hindi nila isama ang Monsterverse, nakakabitin. Mas okay siguro kung makipag-collaborate sila sa lahat. Wala pang kumpirmadong partikular na laro o genre ngayon. Pero mataas ang excitement at umaasa akong may mangyaring talagang kapana-panabik dito. Mga kaibigan, gusto ko lang ng magandang Godzilla game. At hindi lang puro bagong proyekto ng Godzilla ang ginagawa, meron pa rin tayong live action na Disney Kong na serye. Oo, nangyayari pa rin yun. Maniwala ka man o hindi, wala talaga tayong ideya kung kailan ito lalabas. Malamang matagal pa. Ilang taon pa siguro bago lumabas. Na nakakabaliw kasi ang seryang ito ay unang inanunsyo noong 2022. Sa mga nakaraang taon, inakala ng marami na namatay na ang proyekto.
Pero kamakailan lang nakumpirma na tuloy pa rin ito. Sobrang maaga pa lang talaga sa produksyon at maraming kinakaharap na problema sa puntong ito. Sino ba ang nakakaalam kung ano o bakit? Kumpleto at pinalawak na ang listahan para kay Godzilla, Kong, Monsterverse at mga plano ng Toho sa hinaharap lalo na pagpasok ng 2026 at lampas pa. Punong-puno ang panahong ito ng mas maraming kaiju na nilalaman kaysa dati. At ito pa lang ang alam natin. Marami pang sorpresa ang darating. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at gawin lahat ng mga bagay na ginagawa sa YouTube. Ako si Jacob at magkikita tayo sa susunod.